Nanay din naman ako. Kaya naiintindihan ko yung sinasabi mo. Kaya nga nandito kami para makipag-areglo. Hindi na namin ipapapulis ang anak mo. Pero sa isang kondisyon, 1,000,000 piso para sa lahat ng danyos. Kitang-kita ko kagabi kung paano nila hinaras si Mommy. Kailangan ko tulungan sila. Kailangan ko gumawa ng paraan. Papayag kang makipag-date dun sa matandang negosyanteng pinipilit sa'yo ng mommy mo? Ayaw ko isipin niya na binibenta mo siya sa akin. So what are you suggesting? I will make her an offer she cannot refuse. Baka naman panahon na. Baka kailangan mo na talagang lapitan ng tatay ni Tyrone. Anak din ni Chris si Tyrone. Kaya may obligasyon siya at responsibilidad na pangalagaan at protektahan ang kinabukasan ng anak ninyo. So, ano nangyari? About what? Kasi parang napansin namin na hindi kayo masyado nagpapansinan ni Wesley kanina. Oh. Ko alam. Anong hindi mo alam? Eh, di ba nga close kayo? Tsaka, kanina lang nakita ko kayong magkasama. Ano nangyari? May pinagtalunan lang kami. Ano? Meron kasi akong desisyon na gustong gawin. Kaso, di niya matanggap. Ha? Bakit? Anong power niya para i-override yung decision mo? Yan din ang tinatanong ko eh. Eh wala, di niya ako masagot. Ayun, upset na siya. Tara na nga. Ako na. Tara, gugutom na ako. Hi, Belle. Hi. Bakit ka mag-isa? Hinintay ko lang yung sundo ko. Sunduin ka ng boyfriend mo? No. Wala akong boyfriend. Alam ko na. Meron akong hack sa mga ganitong klase heavy moments. Uy, ginagawa mo. Pinakompush na ako. Patawag na kita. Oh my God! Ano yan? Just be free from W? Sino po? W! Dito! Ayan na! Si W ah! Dapat ma-in-love sa'yo ng sobra si Belle. Kaya-kaya ko yan. Great! Dahil pag once head over heels in love na siya sa'yo, that's the time hihiwalayan mo siya. Anak, salamat naman nagising ka na. Ano, kamusta pakiramdam mo, ha? Kamusta? Sakit lang ng katawan, Nay. Pero yung ginawa ko, yung nangyari. Anak. Ay, sinaktan ko po kayo. Na-disappoint ko po kayo. Sorry po talaga, Nay. Damay ka pa sa gulong ito. Ang nakakahiya. Papa, kung sabihin yan, alam mo ba, mula nung pagkabata mo, nasabaybayan ko na yung paglaki mo. Napakabuti mong bata.
Mabait. Matalino. Magalang sa kapwa. Hindi ka malakot. Hindi ka nag-iisa ng kapwa. Alam mo, anak. Alam ko. Alam ko sa puso. Napakabait ng bata. Kung ano man ang nangyari, itong gulong to, hindi kayang purahin nun ang pagkakakilala ko sa'yo. Napakabuti mo. Kaya alam mo, anak, patuloy kitang ipagmamalaki kahit kanino. Kahit saan, kahit kailan. Kasi napakabuti mong bata. Kaya pagsubok lang ito. Kaya ito. Malalagpasan natin ito. Salamat po, Nay. Hindi, anak. Ako ang dapat salamat sa'yo. Kasi sa kabila ng lahat, alam ko na ako pa rin iniisip mo. Kapakanan ko pa rin ang iniisip mo. Pangako ko sa'yo, anak. Maayos natin to. Ako bahala sa'yo. Aayusin ko to. Ha? Kanina pa kita hinahanap pa. I need a break. Alam mo, kahit saan, basta samahan mo lang ako, okay? Ayoko talagang umuwi muna sa bahay namin. Medyo toxic. May pinasok na gulo yung pamilya ko. But it doesn't matter. They don't matter. Please? Talaga? Pamilya mo sila. Wow. Tama ba tong naririnig ko, ha, Wesley? I mean, parehas lang naman tayo. We don't care about our families. You hated your dad. I hate my mom. Kaya nga tayo nag-connect, di ba? We became each other's family. Pero merong mga taong hindi kaya tiisin yung magpamilya nila. To the point na kaya nilang isacrifice yung sarili nila just to help them out. And you're referring to? Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Parang may nagbago sa'yo, Wesley. Hindi ko rin alam. May problema ka ba? I'm here for you. Pag-usapan natin. Problema ko. Ayoko nang pinapagawa mo sa akin. Ano? Kim, tungkol kay Belle. Alam mo, Wesley, hindi pa nga nai-in love sa'yo si Belle, pero gumigive up ka na. Bakit pa umaayaw ka na? Hindi ka pa nakakonsensya. Bakit naman ako makakonsensya, ha? Walang masamang ginawa yung tao. Wow, kumakampi ka na sa kanya, ha? Sasabi lang ng totoo. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Dami nang nagbago sa'yo. If this is a prank, Wesley, I am not buying it. Sorry, Daddy. Tigilan na natin to. Tigilan? Wesley! Wesley, halika dito! Ano ba yan, Rosel? Ang dami na nating taong nilapitan para utangan. Pero pag pinagsama-sama mo yung perang nautang natin, wala pa yatang 100K. Ang layo na sa kailangan mo para kay Tyrone. Gawa na lang ako na ibang paraan. Tatawagan ko na lang ulit si Madam Jacinta. Bakit ba kasi hindi
hindi pa-contact yun. Kung kailan naman kailangan siya ni Tyrone, tapos hindi siya mahagilap. Kaya nangyari dun. Basta, di tayo susuko. Tulad nung sinabi ko kanina, gagawa ko ng ibang paraan. Hindi ko pababayaan yung anak ko. Hindi ko hahayaan na makulong si Tyrone. Oh, Bel! Kamusta ang aking magandang anak? Hi, Dad. How are you? Eto, gumagawa pa rin ng solusyon sa problema ng negosyo. Pero okay lang ako. At huwag mo nang isipin yun, ha? Basta gumagawa akong paraan. Really? That's good. Ito lang tatandaan mo, ha? Huwag kang gagawa ng mga bagay na napipilitan ka lang. Dad, what do you mean? May sinabi sa akin ng mami mo. Oh. Alam ko na, okay, na merong isang kumpanya na gusto kang kunin bilang model nila. Talaga po? Oo. Yes, Belle. Cheetah is offering you a modeling contract. Magandang opportunity yun to explore something new. And may potential na kumita ka ng malaki. At makakatulong yun sa amin ng daddy mo. Pero hindi ka namin inuobliga na magtrabaho or mag-sideline. Pero nasa iyo. Kung talagang gusto mong pasukin yung modeling world na yan, it's up to you. Of course, I want to do it. I would do anything to help the both of you. I knew it. That's my girl. Sally, here's your drink. Where's Wesley? Oo nga, ba't di mo siya kasama? Nainis ako sa kanya. Inaway mo na naman yung tao. Ako nga yung inaway niya eh. So, ano na naman yung issue, girl? Ewan ko ba sa lalaking yun? Bigla na lang nagbago. I mean, out of nowhere ha. Ayaw niya nang ituloy yung plano namin kay Ben. And that is so not him. Wait, seriously? O bakit? Ano ba sa tingin niyo? Ba't siya nagkakaganyan? Could it be... You know... Will you just spit it out? Ano ba, guys? Kulang pa ba kayo sa alak? Just tell me! What if legit na siyang na-in-love kay Ben? And your plan totally backfired, girl? Ali? Leave Okay me ka lang? alone! Sigurado ka ba? Okay ka lang? Sino ka ba? Bakit ka ba nandito, ha?
Hello? Bro? Si Tali. Anak, maraming salamat ulit ha. Finally, nakapag-desisyon ka ng tama. Of course. Maliit na bagay lang po yun, Mommy. I would do anything to make you and Dad okay. And you will surely do. Ibabangon ni Chito ang business natin. And it's all because of you. Tatanawin kong malaking utang na loob to, anak. Ano ginagawa niyo dito? Napatanong ni Mamang kung kamusta yung usapan niyo. Laki na ng bill ng tiyo sa ospital. Tapos papagawa pa yung sasakyan. Kailangan na namin ng pera. Ginagawa ko na ng paraan. Hindi man ganun kadali na makakuha ko ng 1 milyon. Paalala lang, 24 oras lang ang binigay sa'yo ni Mamang. Pagkatapos ng 24 oras at wala pa yung pera, ikilos na kami. Wala nang makakapigil sa amin na resbakan yung anak mo. Kaya pasensyahan tayo. Kawawan, Tyrone. Hindi pa nakakalabas ng ospital, mambabalik na naman. Pare, pasensya na. Hindi nag-workout yung investor na nililigawan natin. Yun na nga, Dok eh. Kailangan makagawa tayo ng ibang paraan. Kailangan masolusyonan natin tong problema nito. Yung anak ko si Bel nadadamay. Si Bel? Bakit? Nag-worry siya. Gusto niyang tumulong sa amin ni Bia. Wala namang masama doon Alam ko, Dok. Pero pakiramdam ko kaya siya nabe-burden dahil tumatanaw ng utang na loob. Alam mo yun? Dahil pakiramdam niya, ampun namin siya, di ba? Kaya nga minsan gusto ko siyang yakapin na mahigpit eh. Gusto ko sabihin sa kanya na totoong anak ko siya at mahal na mahal ko siya. Kaso hindi pwede. Hindi ako papayag na masira lahat ng pangarap mo, anak. Hindi. Jose, ito na yung mga gamot na pinabili mo ni Tyrone at saka yung mga gamit niya. Salamat. Adela, pwede bang ikaw na muna magbantay kay Tyrone? Oo naman. Bakit? Saan ka pupunta? Kay Chris. Tama ka. Oras na para lapitan ko siya. Kailangan nang iligtas yung buhay ng anak niya. Please, Wesley, kung kukontrahin mo na naman ako, huwag mo na yan ituloy, okay? Hindi na magbabago ang isip ko. Nag-commit na ako sa mami ko. Tutulong na ako sa kanila, okay? Bel, hindi ka material na bagay na pwedeng pamiging ko kanino. Tao ka, Bel. Di ba sabi ko ayokong marinig ng mga ganyan? Bel, tutulungan kita. Huwag mo lang gawin to. Bakit?
Ba't mo ako tutulungan? Sino ka ba sa buhay ko? Wesley, we're just friends. Hindi lang ako basta kaibigan. Dahil mahal kita. There, I said it. Yan ang totoo kung bakit ako nagkakaganito. Ayoko mawala ka sa akin. Nasasaktan ako dahil mahal kita. Josefa, maraming salamat. Walang anuman yun. Ay, sandali. Nakapasok ka na ba sa subdivision? Oo. Sinabi ko po yung sinabi ninyo sa akin na tauhan ninyo ako. Kilala po kayo dito. Oo naman, ilang beses na ako nakapunta dun eh. Sandali. Bakit bigla mong naisipang puntahan si Sir Chris? Ano pakay mo sa kanya? Naalala ko, minsan naikwento mo sa akin na naging amo mo yung mag-asawang Almendras, di ba? Pero bakit bigla mo silang naalala matapos ang matagal na panahon? Saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyo. Kaya lang naman po ako tumawag dahil gusto ko pong magpasalamat sa inyo, sa tulong ninyo. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka ha. Salamat po. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, Chris. Pero bahala na. Nandiyan ka lang pala! Aalis na tayo! Bising, i-open mo na yung gate! Opo, madam. Diyos ko, kailan pa kita hinahanap? Bising, bilisan mo! My gosh! Miss, ano po kailangan nila? Bel, mahalaga ka sa akin. Mahal kita. Kahit hindi tayo ganun katagal magkakilala, madaming bagay na ako natutunan sa'yo. Ba't mo sinasabi to sa akin ngayon, Wesley? Kasi hindi ko na kaya itago. Alam mo ba kung anong ginagawa mo ngayon? Ginugulo mo ang sitwasyon. Bakit magiging magulo? Pakinggan mo yung puso mo. Namahal mo na rin ako. Wesley, hindi ganun kadali yun eh. Sino po ba sadya ninyo? May gusto sana akong kausapin. Nandiyan kaya siya? Si Chris Almendras? Si Sir Chris po. Bakit po? Ano po ba kailangan niyo sa kanya? Meron lang sana akong importanteng sasabihin sa kanya. Kaano-ano niyo po ba siya? Ma'am, kaano-ano po kayo? Ano po? Ay, sandali lang po Hello? Adela? Hello, Rosel. Rosel, nasan ka na? Nandito na ako kina Chris. Oh, nakaharap mo na ba siya? Hindi pa. Huwag ka nang tumuloy. Ha? Bakit? Basta, hindi mo na kailangan ng tulong niya. May nagpadala ng tulong. Makukumpleto mo na yung 1 milyon na kakailanganin mo para kay Tyrone. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga, kaya umuwi ka na. Dali! Pero sandali, kanino nang galing yung pera?
I told you. Kaya grabe mag-care sa'yo si Wesley kasi he's in love. So how did you react? Anong sinabi mo? Hindi nga ako nakasagot eh. What? Ano, Bay? Nalilito ako eh. Tsaka, base kasi ng pangyayari. Well, obviously, gusto mo rin si Wesley. Hindi mo pwedeng hindi sa amin yun. Alam mo, kawawa lang yung tao. Hindi mo ba lang sinabi sa kanya yung nararamdaman mo? Para ano? Pahihirapan ko pa ang sitwasyon. Basta, ang priority ngayon ay tutulungan ko lang ang parents ko. That's it. Okay naman na to, Chito. I'll discuss it with Belle, but consider it as a done deal. Kailan mo gusto mag-start ng anak ko? Then let's proceed with the pictorial. I'll have my secretary fix the schedule. Great. Tuloy-tuloy na to, Chito. Ayokong puwersahin si Belle. She's young, innocent, vulnerable. Ayokong isipin niya na binibenta mo siya sa akin. Well, everything has its price. Pero masaya ako kapag nakikita ko siya. She makes me happy. I don't want to hurt her. Kaya kontento na ako maging magkaibigan muna kami bago tuluyan mahulog ang loob niya sa akin. Rosel! Ito na yung pera mo! Diyos ko! Saan galing itong perang ito? Aba, ewan ko. Basta ako, inaayos ko yung mga gamit ni Tyrone dahil hindi ba dadalhin ko nga sa ospital. Tapos, bigla na lang may kumatok. Eh, syempre, binuksan ko yung pinto. Wala naman tao. Tapos, ayan, nakita ko na lang yan. Adela, imposible na merong mag-iwan ng ganito kalaking pera. Ayan, may sulat naman, Basahin mo. Sige na. Rosel, alam ko ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Gamitin mo ang perang ito para masolusyonan ang lahat. Mula sa isang kaibigang nagmamalasakit. Di ba? Maliwanag na maliwanag. Walang duda para sa'yo, Rosel, ang perang yan. Pero sino nga nagpadala nitong perang ito? Bakit parang kilala niya ako? Alam niya kung ano yung sitwasyon namin ni Tyrone. Rosel, kung sino man yun, isipin mo na lang, hulog siya ng langit, hindi ba? Uy, ano pang iniintay mo? Magbe-24 oras na. Kailangan mo nang asikasuhin yung kaso ni Tyrone doon sa mga walang hiyang pamilyang yun. Halika na! Anong ginagawa niyo dito? Ay, relax, iho. Gusto lang namin makausap ang nanay mo. Sino po kayo? Ako ang asawa ng lalaking binaril mo. Ito ang anak namin, itong pamangkin namin. Nakilala mo na sila, hindi ba? Sorry po, hindi ko po sinasadya ang nangyari sa asawa niyo. Huwag ka na magpaliwanag, hindi na mahalaga yon. Ang kailangan namin ay yung perang ibibigay nyo para magkaayos tayo. Pera? Oo, pera. Magkano po? 1 milyon. 1 milyon? Oo, kabayaran para sa mga danyos na nagawa mo. Oo, 1 milyon. Pag di nagbigay yung nanay mo, papakulong ka namin. 24 hours na. Ngayon yung deadline ng nanay mo para ibigay yung pera. Asa na? Labas nyo! Hindi namin mabibigay ang gusto nyo. Wala kaming pera. Nangako na ang nanay mo. Siguro naman nakagawa siya ng paraan. Paano? Buon nga kami sa utang eh.
ina rin ako. Kaya alam ko na gagawin niya ang lahat para matulungan ka. Dahil pag hindi siya kumilos, ikaw ang mananagot. Gusto mo ba magkaroon ng party yung nangyari sa'yo? Posible makakakuha ng perang nanay ko. Saan siya kukuha? Kanino? O Sir Chris, buti dumating na po kayo. Oh, bakit? Kasi po may taong nagpunta rito kanina. Hinahanap po kayo. Sino raw? Hindi na po nakapagpakilala kasi po nagmamadali po siyang umalis. Tinatanong ko pa nga po kung kaano-ano kayo. Kaso hindi na rin po niya nasabi. Para nag-aalinlangan pa nga po eh. Sino naman yun? Ang sabi niya lang po, importante lang po ang sadya niya sa inyo. Babae po siya, maganda. Halos kasing idara niya lang din po. Pero useless yan kung hindi rin naman namin makikilala kung sino siya. Sino kaya siya? At ano yung kailangan niyo sa akin? Alam niyo, nagsasayang lang kayo ng oras dito. Wala talaga kaming pera. Wala kaming mabibigay sa inyo. Oh, parang di ata darating ang nanay nito eh. Handa ka na mapakulong? Oo, sige! Gawin niyo na ang gusto niyo. Wala kaming mabibigay sa inyo. Gago ka. Hindi mo alam sinasabi mo. Ako, nanggaling na ako sa kulungan, labas-pasok na ako dun. Hindi mo kakayanin dun. Wala akong pakialam. Putol. Akala mo lang yan. Ay, mukhang hindi darating tong nanay nito. Ano? Pakulong na natin. Ay, tatawag na ako ng pulis. Asan na ba yung telepono? Oo. Ano, handa ka na pakulong, ha? Oo, tawagan ko. Ano nga pa na number? Dahil ko na to. Ayan na, oh. Nay, totoo ba ang sinasabi nila? Nanghihingi sila ng pera para sa... Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo, ha? Nagpunta ba talaga kayo dito para harasin yung anak ko? Natural! Ay, ang usapan ay usapan. O ano, nasaan na yung pera? Akin na. Ay, kung wala kang maibibigay, ipapakulong ko na tong anak mo. Ano? Tatawag na ako ng pulis. Ayan na. O, tatawag na ako. O, ano? Dala ko na yung pera. Mababayaran ko na kayo para matigil na to. Asan na? Akin na. Ay, magbilangan na tayo. Naku, ang kontino. Ang kontino. Babayaran ko kayo sa kwarto ng asawa mo. Kaharap ng abogado. May mga papeles tayong pipirmahan para sa ganon, hindi na kayo makakasampa ng kahit na anong reklamo o kaso laban sa anak ko. Okay. Fine. Halika na. Let's go. Halika na. Kasama ka. Halika. Anak, okay na. Wala na magiging problema. Hindi na nila tayo guguluhin pa. Pero Nay, wala akong kasalanan. Bakit kailangan niyo makipag-areglo sa kanila? Pwede naman tayo lumaban sa korte. May mga video na magpapatunay na wala talaga akong kasalanan. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko, Nay. Anak, alam ko naman eh. Naniniwala ako sa'yo. Pero kung lalaban pa tayo, mas hahaba lang yung usapan. Pwede ka nilang ipakulong. Anak, ayokong mangyari yun. Pero Nay, ang laking pera. Pera lang yun. Ang mahalaga, yung kinabukasan mo. Mas mahalaga yung hindi madudungisan ang pangalan mo. Manong oras daw dumating yung babae? Mga umaga daw, kuya. Ayun, kuya. Ito? I-zoom mo, kuya. Si Rosel? Everything has been settled. Hawak na natin ang affidavit nila. So wala na kayong dapat alalahanin, Rosel.
Attorney, maraming salamat po sa inyo. Wala nga naman. Mauna na po ako. Ay, sige ho. Salamat Mauna po ako. Thank you. Ay, salamat. Natapos din yung problema. Sabi ko sa'yo, di ba? Pero syempre, kailangan ko pa rin bayaran yung taong nagpadala sa akin ng pera. Bakit pa? Ang gusto lang naman ng taong yon matapos yung problema mo para wala nang problema, matulungan ka. Yun ang sabi niya. Sabi niya, ang ibig sabihin nun, nakausap mo siya? Kilala mo yung taong nagpadala ng pera sa akin? Rosel, inangako ako na hindi ko sasabihin sa'yo. Adela. Huwag na. Hindi pwede. Kailangan malaman ko. Sino ba yung taong tumulong sa akin? Sino yung taong nagpadala ng pera? Talaga? Pinuntahan ka ni Rosel? Pero bakit? Yun nga ang gusto kong alamin, Dok, eh. Kasi sa haba-haba ng panahon, never naman pumunta sa akin si Rosel. Bakit all of a sudden, di ba? At ang sabi ng yaya sa bahay, importante daw. Meron importante sasabihin sa akin. Teka, di ba nabanggit mo sa akin na nakita mo kamakailan lang si Rosel doon sa school ni Bel? Baka naman magkasama sa school ng mga anak ninyo. Hindi kaya may kinalaman yun doon? Hindi ko alam, Dok. At hindi ko pa natatanong si Bel tungkol dyan. Siyempre, natatakot din ako. Alam mo, Dok, parang lumiliit na yung mundo ko, ah. Paano kung may idea si Rosel tungkol sa pagnakaw ko ng anak namin? Well, yun kung yun talaga ang dahilan kung ba't kanya pinuntahan. Paano kung may iba pang dahilan? Ano? Well, I don't know. Why don't you ask? Alam mo naman kung saan siya hanapin, hindi ba? Hindi kausapin mo. Darius? Darius? Sel. Alam ko na kung ano yung ginawa mo. Salamat. Maraming salamat. Niligtas mo yung anak ko. At tatanawin kong napakalaking utang na loob ko sa'yo. Paano mo nalaman? Hindi mo na pwedeng ikaila sa akin. Kasi naikwento na sa akin ni Adela ang lahat. At nasabi na rin niya sa akin na ngayon ka nga daw aalis, kaya hinabol talaga kita kasi gusto ko magpasalamat sa'yo. Hindi mo naman kailangan malaman. Importante, matulungan kita. Pero sa Darius, ang laking pera nun. Paano ka nakakuha? Pinenta ko yung sasakyan ko. Yung naipong kong pera dadalhin ko ng Dubai, sinama ko na rin para malaking tulong para sa inyo. Salamat. Maraming salamat. Napakabuti mo. Paalis na ako noon. Balitaan ko yung nangyari sa inyo. Tinawagan ko kaagad si Adela. Kinento naman niya sa akin kung anong kaya gumawa kaagad ako ng paraan. Maraming salamat ulit, ha. Pero utang yon, pangako babayaran kita. Kahit pakunti-kunti, basta pangako talaga babayaran kita. Shell, mahal kita.
Ginawa ko yon dahil para sa sarili ko. Hindi mo kailangan bayaran. Importante, papulong ako sa inyo. Maraming salamat. Good news, Tyrone. Sabi ng doktor, okay ka na raw. Pwede ka na lumabas mamaya. Ate Adela, saan po kumuha ng pera si nanay? Importante pa ba yun? Ang mahalaga, nasolusyonan yung problema, hindi ba? Hindi po. Importante sa akin po yun. Alam ko inutang yun ni nanay. Kailangan pa namin bayaran yun. Tyrone, hayaan mo na muna ang nanay mo. Huwag mo na munang isipin. Ang mahalaga, nasa maayos ka ng kalagayan. Pwede ka nang bumalik dun sa normal mong buhay. At higit sa lahat, wala nang magtatangkang masama sa buhay mo. Ayan. There you go. Ang ganda-ganda talaga na anak ko. Tingnan mo. Smile ka naman. Ano bang iniisip mo? Kinakabahan ka ba sa initial photoshoot mo? Hindi naman po, Mami. I'm just happy na finally makakatulong na po ako sa inyo ni Daddy. And you know what? You have nothing to worry about. Everything between me and Chito, it's purely professional. And he can't do anything na magko-compromise doon. I made sure of that sa kontrata mo. Thank you. Thank you for protecting me. Pero, paano po pag nag-expect si Sir Chito na... Na ano? Okay. I'll admit, malaking bagay kung magkakagustuhan kayong dalawa. Well, gusto ka naman talaga ni Chito. But it's up to you kung i-reciprocate mo yung pagmamahal niya. Paano po pag hindi? Bakit? Is there someone else? May boyfriend ka na ba? Wala po. Yun naman pala eh. So, you know, just give him a chance. Okay. It's gonna be okay. So what are you trying to say? Hindi na ako masaya sa kung anong meron tayo. Are you really breaking up with me? Daddy, I'm sorry. How dare you! We had our moments, okay? Pero bakit kailangan mong gawing toxic? So, ganun na lang ako sa'yo, ha? Pang good times, pang fling? Yun na yun, ngayon nahihirapan tayo, gigive up ka na? Eh ako, ano ba ako sa'yo? Let's be real, okay? Di ba ginamit mo lang din naman ako? Para sumikat ka at para pagandahin ang image mo. Parehas nang natin ginamit yung isa't isa kayo po boking simbatan. And everything ends here. Wala nang tayo. At sana, matanggap mo. Oh, Wesley. Is there somebody else? Mas mahal mo na ba siya sa akin?
iniisip mo na gawin sa akin. Asan yung mga ibang models? Bakit tayo lang yung nandito? Wala namang ibang kukuhanan ng models today. Ikaw lang. Oh. Okay. Good to see you, Belle. We're so glad to have you on board with Bloomsense. So, Chito, I'll leave her in your good hands, okay? Ma'am, alis ka? May lalakarin lang ako pero babalik din ako agad. Akala ko sasamahan mo ako dito. Belle, babalik din ako agad. Just call me if you need anything. Don't worry, Belle. Everything's gonna be all right. I'll personally make sure that things go smoothly. Welcome home, anak! Halika, pasok ka. Dahan-dahan lang, ha? Halika. Dahan-dahan lang. Okay lang po ako, Nay. Kaya ko ang gawin lahat ng bilin sa akin ni Aling Jacinta. Ay, teka sandali. Nakontak mo na ba si Madam Jacinta? Nagkausap na ba kayong dalawa? Hindi pa po. Pero sabi ni Ate Adela na pumunta siya ng Singapore para magpagamot at binilin sa akin yung bahay niya. Alam mo, kahit ako nga nagtataka kung bakit hindi natin siya makontak. Nay, kung hindi si Aling Jacinta nagbigay ng pera, sino po, Nay? Sino nagpadala ng malaking pera na para maayos tong kaso na to? Panahon lang naman ang nihiling ko sa'yo, Sel. Pagkakataon lang. Kasama ka. Patuloy ko lang yung pagmamahal ko sa'yo. Nandito lang ako. Bilang kaibigan. Hindi mo naman kailangan mga ako eh. Basta gusto ko lang, nandyan ka. Kung kailan man o paano, o sana may pagkakataon na mahalin mo rin ako. Kung kanino man nanggaling yung pera na yun, utang pa rin yun. Utang pa rin na kailangan natin bayaran. Oo naman, anak. Basta huwag mo nang intindihin yun, ha? Lahat naman nagagawa ng paraan eh. Pangako mo sa akin, kahit anong mangyari, magsasabi ka. Huwag mo susuluhin ang bigat na to. Kung ano'y may tutulong ko, gagawin ko. Alam ko naman yun eh. Maraming salamat, ha? Basta, Nay, huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Ayaw kung dahil sa pera may magawa kayo na hindi niyo gusto. Nakauwi ka na pala. Nandiyan na yung kapatid mo. Nagpapahinga lang sa taas. Wala akong pake. Tali! Ano ba? Huwag mo akong matali-tali, okay? May sarili akong problema ngayon, so could you please just back off? Anak, ano bang nangyayari? Ano bang problema, ha? Lahat na nawala sa akin. Lahat na napunta sa kanya.
Ni isa ba may nagtanong sa akin? Ha? Did somebody care? Anak, pasensya na ha. Alam mo naman, meron lang pinagdadaanan yung kapatid mo. Kaya nga eh. Siya naman yung paborito niyo, di ba? Si Tyrone. Lahat ng pinagdadaanan niya, lahat ng feelings niya, yun lang yung valid sa pamamahay na to. Tali, huwag mong sasabihin yan. Hindi totoo yan. Eh, hindi mo naman kasi sinasabi sa akin kung ano ba mga nangyayari sa'yo. Paano ko malalaman? Oo, nanay mo nga ako, pero madalas binabaliwala mo ako. Ever, Nay. Wala akong pake, okay? This is my own problem. I'm gonna solve it on my own. Hindi kita kailangan. Tali! Thank you. Alright, Belle. That's okay na. Okay na muna to. Let's take a break. Thank you. Naganda ako ng merienda. Yung mga paborito mo, banana Q, lemonade, and goto. May nakalagtaan ba ako? Paano niyo po nalaman yun? Nabanggit sa akin ng mami mo. Oh, ganun po ba? Look, Belle, I know you can feel overwhelmed with all that's happening. Hindi kita masisisi. Alam ko, malaki ang agwat ng edad natin. Pero, natutuwa ako kasi pag nakikita ka at nakakasama, gumagaan ang pakiramdam ko. Belle, hindi ako masamang tao. Hindi ako mapagsamantala. And I want you to know, I don't expect you to do anything that you're uncomfortable with. Sa totoo lang po, Sir Chito, this is also hard for me. Pero, ginagawa ko po ito para sa parents ko. And I respect you deeply for that. Mabuti kang tao. Mabuti kang anak. That's why I want to make it clear. You are not expected to do anything that you did not sign up for. Totoo po? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang, tuwa na ako makasama ka. And hopefully, be your friend. Pali ka na. Mag-merienda na tayo. You'll need your energy for the next set. Sige po. Thank you. Ano, pare? Napunta mo na si Rosel? Doc, andito ako. Ang problema, jajaya ako lumapit kaya hindi pa kami nakakapag-usap. Ano ba yung naalala mo? Sige na, kausapin mo na. Sige, Doc. Kung ako sa'yo, wag mo na munang intindihin yung anak mo si Tali. Hayaan mo na muna yun. Baka kasi kung ano na nangyayari sa anak ko eh. Sus, para namang hindi mo kilala yung anak mo niyan. Lalo mo siyang pipilitin, lalo nang magagalit sa'yo. Kaya hayaan mo na muna siya. Ang importante, naayos mo na yung sitwasyon ni Tyrone, hindi ba? Wala nang problema. Alam mo, sabi nga dun sa video na napanood ko sa TokTok, one problem at a time, te. Pwede? O, di ba? O, hayaan mo muna yun. Malaki talaga yung utang na loob ko kay Darius. Hindi ako makapaniwala na nagawa na yun para sa amin eh, di ba?
Mahal ka eh. In love. Pero alam mo, naiisip ko pa rin, paano kaya kung natuloy yung pagkikita niyo ni Chris? Rochelle, may tao po sa labas hinahanap ka. Sino daw? Lalaki, gwapo. Mukhang aakyat ng ligaw. Talaga gwapo? Gwapo, siyempre. Talaga ba't parang kinikilig ka? Oo, parang mas kinikilig ka pa. Salamat. Excited na ako makita yung mga paint ads mo. Oo nga. What if next time sama mo kami sa photoshoot mo? Para like makita namin, mapanood namin. Di ba? I think video ang kukunan namin next time. Pero sige, sasama ko kayo. Perfect yan. Nice. On top. Galing. Oh, bakit parang walang excitement? Oo nga. Ano to? Hindi ka ba masaya sa opportunity mo? Di lang ako komportable sa sitwasyon. But maybe it will take a while. Baka naman kasi kulang lang sa inspiration. Inspiration? What inspiration? Darius! Anong ginagawa mo dito? Akala ko nakaalis ka na. Hindi ko kasi kaya pala maiwalay sa'yo. Kaya napagdesisyon akong bumalik agad. Bulaklak para sa'yo. O iba yung mga bulaklak na yan para din sa mga paninda nyo, ha? Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Walang katulad. Belle, let's make it official, please. I love you. Will you be my girlfriend? Go na, girl! Baka mo naman! Belle, sabihin mo na yung mahal mo ko. I love you. I love you too. Maraming salamat dito pero katulad yung nasabi ko sa'yo, hindi pa kasi akong handa para sa... Gaya ng pinangako ko, di ba? Okay na sa akin yung makasama ka, mahalin ka, kahit walang kapalit. Bakit? Posible naman na pumunta siya dito. Sino? Kilala mo? Hindi, wala. Hindi na mahalaga yun. Sige na! Tara na! Mag-date na kayo! Kunwari pa ito eh! Sige na! Sige na! HHW! Sige na! Go! Mabuhay! Pasok kasal! Di mo ba nakasal?
Nay, hindi pa pala nakakalis si Mang Darius. Nakita ko kayo kanina eh. Hindi anak, nakaalis na siya pero bumalik din agad. Bakit daw po? Akala ko aalis na siya for good. Bumalik nga. Kasi meron siyang hindi kayang iwanan dito. Bakit ikaw pa yung kinikilig? Ano ba ang... Ay! Diyos ko! Yan! Oh my God, sobrang saya talaga ma-in love. Alam mo, Bambi, pwede ba? Huwag kang inggitera. Totoo naman eh, nakakaingit kaya! Let me make this very clear. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend without my approval. Do you understand? Hoy, ano? Bakit ngayon naman hindi ka masaya? May na-realize lang ako. Sino? Si Tali? Ano ba? Huwag ka nang mag-isip doon sa syonga-syonga na yun. Alam mo, hiwalay naman na sila, di ba? Hindi yun. Kung hindi yun, ano? Si Mommy. Paano pag nalaman niya na may boyfriend na ako? Belle, nasa tamang edad ka naman na. Hindi na magagalit yun si tita. I know, Mommy. She won't approve pag nalaman niya to. Bakit kasi sasabihin mo? What do you mean? Actually, Belle, tama si Bambi. Itago mo na muna to sa pamilya mo. Isikreto mo na muna. Total, bago pa lang naman kayo ni Wesley. Tama. Tama yan. Pero mo na masyadong isipin yun. Ngayon, mag-enjoy ka na muna. Okay? Ano mo nga may flowers ka, oh. May teddy bear ka pa. Wala si Bambi niya. Paano pag nalaman ni Madam Jacinta? Baka magalit siya. Mabuting tao si Darius. Ang hangad lang naman niya, magkaayos silang dalawa ni Madam Jacinta. Lalo na ngayon, dalawa na lang sila sa pamilya nila. Teka, Nay. Boyfriend niyo na ba siya? Anak, hindi ko pa napagdidesisyonan yun. So, ibig sabihin nun, Nay, nililigawan ka ni Mang Darius? Gusto niya na... So, sana niya mas lumalim pa yung pagiging magkaibigan namin. Pero, may pag-asa ba siya? Anak naman, ang dami mo namang tanong. Nay, gusto lang naman kitang protektahan. Anak, salamat. Pero wala ka dapat alalahanin. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, mabuting tao si Darius. Tsaka, aaminin ko sa'yo, gusto ko siya bilang isang kaibigan. Siya ba yung tumulong sa atin kaya tayo nagkapera? Huwag mo ko tingnan ng ganyan, ha? Wala ko sinasabi dyan sa anak mo. Wala. Ba't hindi mo pa kinausap si Rosel? Nandun ka na pala. Bad timing eh. Ayoko makistorbo. Makaistorbo kanino? Nakita ko may kasama. Oh. Mukhang asawa niya dahil magkayakap eh. Kaya naiyahan ako lumapit. Hindi ko na tinuloy. Siyempre, ayoko makistorbo nga. Ba't naman ganun ang iniisip mo? Ewan ko. Ganun eh. Unless... Unless ano? Nagsiselos ka. Ako magsiselos? Oo. Dok, naman napapatawa ka ba? Malay ko ba? Dok, ang tagal na nun.
tagal na nun. Ay, pare, may kasabihan nga tayo, hindi ba? First love, never... tapusin mo. Ano? Dies. Oo, di ba? Nay, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang malaman ng totoo. Para malaman ko din kung kanino tayo magbabayad ng utang. Oo, anak. Si Darius nga yung tumulong sa atin kaya nagkapera tayo. Siyempre po, Nay, gusto ko din magpasalamat din sa kanya. Dahil malaking pera po din yun eh. Oo nga. Pero, anak, hindi naman sa nagmamadali na mabayaran natin siya eh. Dahil gusto kanya. Anak, ano ba yan iniisip mo? Nay, ayoko lang malagay ka sa isang sitwasyon na hindi mo gusto nang dahil lang sa akin. Alam ko. Pero anak, huwag kang mag-alala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Mabait na tao si Darius. Sigurado ako balang araw, makikilala mo din siya ng husto. Makikita mo din kung ano yung nakikita ko sa kanya. Pero Doc, naka-move on na kami. Eh, ikaw na lang ata hindi nakaka-move on pa eh. At saka, kung sakasakaling magselos ako, ano naman karapatan ko? Eh pare, seriously ha? Eh, hindi ka ba naku-curious? At kung may nobyo pa siya, o asawa pa yan, eh, ba't ka pa niya pinuntahan? Ba't ka pa niya gustong kausapin? Para kanino? Para saan? Bakit? Are you ready to shop, my dear? Ako pa ba? Basta shoppingan, always ready. Ngayon ko na lang ulit naramdaman to. Yung wala akong iniisip na financial problem. Thanks to Fel, maayos na ulit ang buhay namin. Alam na ba ni Kuya yan? Eh, hindi pa. Humahanap pa ako ng tamang timing para sabihin sa kanya. Alam mo naman yun eh. Baka mamaya kung ano pang isipin. Baka sabihin pa niya, binenta ko si Bella. Well, I don't think na may isip niya pa yon. Tsaka, meron din naman siya pinagkakaabalahan lately. Ano? Wait, hindi mo alam? Ang alin nga? Hindi nasabi sa'yo nung maid. Ano pa naman, Nika? Ikaw na nga yung magsabi. Gosh, baka mag-react ka. Pero you need to know din naman. Can you just please cut the BS and just say it out loud? Si Rosel. Si Rosel? Si Rosel na dati naming tauhan? Pumunta siya dito a few days ago. Hinahanap si Kuya. Gusto daw niya makausap. At bakit? Tungkol saan? Kakausapin niya para? Hindi ko din alam. After all these years, nagpakita na naman yung babaeng yon. At ang lakas pa ng loob niya, ha? Dito pa talaga sa pamamahay namin. Unless what? Unless this is not the first time. Baka naman nag-uusap na sila ulit ng kuya mo at nagkikita sila behind my back. Hindi naman siguro.
Ano to? Surprise! Kala ko yung mag-surprise sa'yo, pero okay na surprise. Kasi nag-bake ako nito, butter cake, para sa exam ko. Kaso, nag-A- lang ako eh. So, since ito yung favorite mo, gusto ko kasi ipatry ko sa'yo kasi may finals ako bukas eh. Tsaka gusto ko talaga mag-A+. So please try it. Sakto, may lig naman sa butter cake eh. Okay, perfect. Sige na, sige na. For you. Ay, thank you. O sige na, try it please. And please, be honest ha. Eh, favorite mo to ha? Wow! How romantic! This is a very special moment. Nakakilabot. Goosebumps. Can I join this very special moment? Tali. Come on, Wesley. Belle, I just Tali, stop. Can you just stop? Belle, I just want to congratulate you for A-. I'm sure gusto mong makakuha ng A+. Kaya mo nga pinapunta dito si Wesley, right? Ali, tumigil ka na nga. Do you want to get A+ for asyumerang asyumera? Oh, ang cute naman ng cake na to. Ali, tumigil ka na. Gusto ko siyang tikman. Naku, masarap pa to, Belle. You know what, Belle? This is for... Tali! Yun! Ano pa? Masarap ba yan? Yan yung gusto mo, di ba? Ganyan ka sweet! Yan ba? Bitawan mo ako, Wesley! Ano ba? Ano, sinisigawan mo na ako, ha? Hindi ba ano na? Tali, sumusobra ka na. Sumusobra ka na din. That's for you. Mag-enjoy kayo. Sorry. Hello, Via. Late ako makakarating ng bahay mamaya, ha? Really? Saan naman? Paliwanag ko na lang pag-uwi ko. Okay? Bye. Kinakabahan ako sa gagawin mo. Ba't ka naman kakabahan kung wala namang ginagawang masama ang kuya mo? Random surveillance lang itong gagawin natin. Unless may hindi ka sinasabi sa akin na hindi ko alam. Ako pa ba? Ako pa yung pagdududahan mo? Sobrang loyal ko kaya sa'yo. Good! So ngayon, alamin natin kung totoo ba ang hinala ko. Nakikita pa ba ang kuya mo at si Rosel? Kung ganon, humanda sila sa aking dalawa. Ayun sa sasakyan ng kuya mo. Ano bang gagawin natin dito? Basta. There he goes. Let's go. Dali, are you okay?
Kalat na nga sa campus. Si Wesley at Belle na pala. So tama nga yung hinala natin. Your plan backfired, girl. Pwede bang tumigil na kayo, ha? So anong sinasabi ninyo? Na ako pa yung may kasalanan kung bakit nagkakaganyan yung relasyon namin ni Wesley? Well, hindi naman sila magkakalapit ni Belle kung hindi dahil sa scheme mo. Di ba? Ang sabihin nyo, malandi lang talaga yung Belle na yan. Lahat ng meron ako, gusto niya ring makuha. At yung boyfriend mo naman, marupok, bumigay. Well, I won't let them succeed. Hindi ko hahayaan na manalo sila. I swear, sisirain ko sila. Gaganti ako at hindi sila magiging pasaya. Alam ko sanang puntahan ka. Dalawin. Naku, Darius, saka na lang ha kasi papauwi na si Madam Jacinta eh. Eh di, mas mabuti para makausap ko na rin siya. Para malaman na rin niya na nagkakamabutihan na tayo. Sa tingin ko talaga, hindi ba maintindihan ni Madam? At huwag mo na lang munang ipilit, ha? Gusto lang naman kita makita eh. Kahit saglit lang. Naku, saka na lang, ha? Pwede siguro mamaya. Eh, pasensya ka na, ha? Kasi marami pa akong kailangan asikasuhin dito sa shop, ha? Okay, sige. Bahala na. Basta, I'll see you. O sige, bye-bye. Itela, Tenten. Ano? Kamusta na yung garden? Maayos na ba? Okay na. Okay na? Okay na. Eh, yung mga iba pang biniling ko sa inyo. Oh, relax ka lang. Wala nang mapipinta si Madam Jacinta. Sigurado yon. Oo, malinis kayo, malinis na, ha? maayos. Sel. Oh, bisita ka. Ang gwapo. Ito talaga si Darius. Ang kulit talaga ni Darius. Sandali lang nga. Ay, hindi. Talagang masigasig, ha? Darius, Sus! Darius. Chris? Mga walang iya sila. Sabi ko na nga ba, nakikita pa silang dalawa. Kailan pa kaya nila ako niloloko? Naku, Ate Bia, kumalma ka muna. Wala pa naman tayong ebidensya. No! Hindi ba sapat na ebidensya yan? Mga hayop! Hindi ako papayag! Ay, teka muna sandali. Ano ba ito na iniloko? Kumusta naman biyahe niyo po? Maayos naman. Mabuti at walang delay. Ay, pinag-alala niyo po kami. Ang tagal bago namin kayo nakontak. Nasira kasi ang phone ko. Hindi ko agad napalitan dahil nga abala ako sa pagpapagamot ko. Okay lang po yun. Ang mahalaga, naging successful ang therapy niyo. Ako naman ang nag-alala sa'yo nang malaman ko yung nangyari. Nasolusyonan naman po. Yun nga ang gusto kong malaman. Sino ang nagbigay sa inyo ng pera? Sino ang tumulong sa nanay mo? Sel? Anong ginagawa mo dito? Nagpunta ka raw sa bahay? Yung kasi sabi ng yaya eh, nagpunta ka raw at meron ka raw gustong sabihin sa akin na importante. Ano yun? Chris, pasensya na ha. Alam kong matagal na panahon na yon. Ayokong guluhin yung buhay ninyo. Pero ano? Ano yung sasabihin mo? Manloloko kayo?
kamusta naman yung date niyo ni Wesley ngayong kayo na? Oh my God! Sus! Diyos ko, Lord. Same lang. Wow! Date lang. Picnic lang. Bike lang. Kumain pa kami ng street food. Kahit uminom gulo. Oh my God, I swear, yun yung pinaka nakakakilig. Kahit super small thing lang yan. Well, masaya naman talaga makasama si Wesley. And I really learn a lot from him. Wow. You know what, Belle? This is for... Yun! Masarap ba yan? Yan yung gusto mo, di ba? Ganyan ka sweet? Yan lang! Bitawan mo ako, Wesley! What an enlightening moment, ano? Share mo nga sa amin kung ano nga ba talaga yung natutunan mo sa boyfriend ko. Excuse me, Tali, ha? Boyfriend mo? Bakit? Kayo pa ba ni Wesley? Di ba nag-break na kayo? Yun ba yung kwento niya sa inyo? Pero, nakita ko kayo na nag-break kayo. Yan na naman tayo eh. Lagi ka na lang nagsosorry sa akin. I'm so fed up with you, Wesley. I'm done. Ayoko na. This is it. I'm breaking up with you. Tali! Goodbye. Tali! So, tandang-tanda mo pa pala talaga yun, no? Kaya siguro naisipan mong landiin si Wesley dahil kumbinsidong-kumbinsido ka sa acting namin, ano? Acting? Yes. It was all an act. Alam ko at alam ni Wesley na nandun ka nanonood. Walang niya ka talagang babae ka. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin tantara ng asawa mo. Ginugulo mo pa rin kami. Kalma ka lang. Kalma ka lang, Bia. Hindi ako kakalma. Ano? Hahayaan ko na lang na agawin ka sa akin ng babaeng yan? Gano'ng katagal na ba kayo nakikita, ha? Bia, ano pa pinagsasabi mo? Walang ganon nangyayari sa amin. Sinungaling! Maniwala ka sa asawa mo. Wala kaming ginagawang masama. Kung wala, bakit pumunta ka sa bahay namin, ha? At bakit nandito ngayon si Chris? Patawad, totoo na nagpunta ako sa bahay ninyo. Pero meron akong ibang pakay. Iba yung ganon. Ano yung rason mo, ha? Ano? Siyempre, dapat maganda yung acting namin para naman convincing. Para mas magmukhang okay ang panliligaw sa'yo ni Wesley, di ba, girls? Mm-hmm. You and your lies, no? Gusto mo talaga yung naninira ka ng mga magagandang moment? Shut up! Alam mo, wala kang tulad dito. Girl, ikaw din naman. Alam mo, ano bang rason bakit kayo umacting ni Wesley na nag-break kayo? Para pasakayin niyang kaibigan ninyo. Para panawalain kayong lahat na sincere ang panliligaw sa'yo ni Wesley. Para mabilog yung ulo ng uto-uto niyong kaibigan na all along, gusto naman pala talaga niya yung boyfriend ko. Hinatago-tago mo pa, ha? So, sinasabi mo na fake yung panliligaw ni Wesley kay Ben? Yes. Fake lahat ng yun. Okay? Ginawa namin yun ni Wesley para lokohin ka, pagtawanan ka, and finally, para pabagsakin ka. And this is this moment, Belle. Kaya kailangan mo ilagay dyan sa utak mo na you and Wesley are nothing! Kaya huwag ka nang umasta na mahal ka ni Wesley. Sensyo na hindi ko talaga masabi. Tingnan mo na. Hindi mo masabi kasi wala kang maisip na excuse! Dahil ang totoo, gusto mo makita si Chris, gusto mo maglampungan kayo, at gusto mo na ituloy yung naudlot niyong affair! Hindi totoo yan! Yan ang totoo. Dahil malandi ka, mga
na! Buhay ka! Dito! Umuwi na tayo! Umuwi na tayo! Wala kang karapatan saktan si Rosella! Bakit ka ba nakikialam? Sino ka ba, ha? Boyfriend niya, bakit? Kaya walang katotohanan yung pinagsasabi mong binibintang mo sa kanya. Wala siyang relasyon sa asawa mo! Boyfriend ka ng babaeng yan? So what? Baka mamaya niloloko ka lang din yan! Hindi totoo yan. Kasi magpapakasal na kami, di ba, Rosel? Hindi yun totoo, Tali. Hindi totoo. You're lying. I'm not lying. Tali, tama na. Naninira ka lang. Are you guys sure? Or why don't you ask Wesley? Hindi, kasi inggit ka lang sa kaibigan namin Oh, wow. Kasi yung kaibigan namin masaya, kasama yung ex mo. Eh ikaw, hindi mo matanggap yon, tama? Alam mo, fake nga yung lahat eh. Para ka rin tanga, ano? Oh, moment of truth. Tanungin mo na. Huwag ka nang mahiya, Bel. Nandito na tayo. What's going on? Bel? Oh, tanungin mo na. Harapin mo na. Bel, what's going on? Oo. Magpapakasal na kami. Kaya siguro naman, matitigil na yung asawa mo sa panghihinala. Hindi pa rin. Dahil kilala kita, malandi ka, at makati ka. Ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Wala kang karapatan saktan si Rosella. Ako makakalaban mo. Pasensya na kayo, ha? Uwi na kami. Nakakahiya na! Halika na! Hoy, ikaw na babae ka, ha? Wala akong pakialam kung ikakasal ka na. Huwag ko lang malaman na nilalandi mo pa rin sa akin ako dahil malilintikan ka na sa akin! Halika na! Umuwi na tayo! Tingnan mo ko sandali lang! Ikaw, ha? Bantayan mo yan si Rosel. Dahil for all we know, iniiputan ka niya sa ulo! Oo na! Di ko kailangang opinion nyo. Sige na! Come on, Belle! Ask him! Go! Wesley? Totoo ba na miss Kim kayo ni Tali? Naligawan ako. Na lahat nito acting? Na pinaglaruan mo ako? Ano, Wesley? Sagutin mo siya! Di ba yan naman yung plano natin? Sagutin mo siya. Ano, Wesley? Answer me! Totoo ba? I'm sorry. Totoo. Magsama kayong dalawa! At talagang sumama ka pa talaga sa kanya, ha? Ako muna. Salamat. Okay ka na ba? Okay na ako. Sensya ka na kanina, nasabi ko na magpapakasal tayo kasi parang manahimik na yung babaeng yan. Ingay eh.
Okay lang, naintindihan ko naman kung bakit mo ginawa yun eh. Okay na rin siguro yun para pagtanan na ako ng Via. Sino ba yung asawa nun? Kababata ko si Chris. Naging malapit kami sa isa't isa. Pero iba yung naging priority niya eh. At pinili niya si Via. Okay lang naman sa akin yun. Alam mo, pinagtataka ko lang kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin talaga makapag-move on si Via. Hayaan mo na yun. Hindi mo nakargo siguro, problemahin pa yun. Saka, hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Importante sa akin, intindihan mo yung ginawa ko sa'yo kanina kasi mamaya, isipin mo na lang, sinamantala kita. Naintindihan ko naman eh. Siguro nga, okay na rin yung nangyari. Para sa ganon, hindi na iisipin ni Via na may relasyon kami ng asawa niya. Kasi nga, akala niya, magpapakasal na tayong dalawa. Kahit hindi naman totoo. Pwede naman nating totohanin eh. Please, let me explain. What else is there to explain, Wesley? Inamin mo naman na lahat ng sinabi ni Tali ay totoo. Oo, alam ko, totoo yan at first. It was just a scheme. Stupid game. Everything changed when I truly got to know you, Belle. Belle, please. Tinigil ko na yun kasi alam ko nagbago na ako. Nasasaktan ako kapag iniisip kong lokal lang pala to. Ben, hindi ako masaya sa ganun. Feels so wrong kasi iba na sinasabi ng puso ko. Hindi na kita kayang lokohin, Ben. Kasi mahal na kita. Ben, I love you. Alam mo, Wesley, I don't believe in you anymore. You're just as bad as Tali. Parehas kayong manloloko. Dapat hindi ka nag-agree sa kanya in the first place. But what did you do? Manloloko ka pa rin, Wesley. We are done. No. No! I don't trust you anymore. Okay? You broke my trust, Wesley. We're done. And I don't want to see you ever again. Be, okay ka lang ba? Okay lang ako. Drama-drama lang naman to. Sos, kilala ka namin, Bel. Alam namin pag hindi ka okay. Ano? Gusto mo ba ipagiganti ka namin kay Tali? Kami na bahala sa kanya. Tama! Let's go! Let's serve justice, bestie. Let's go. No, guys. Huwag tayo bumaba sa level nila. You guys know me. I always rise above the situation. Mga patient tayo. So ano ka ngayon, Belle? Ha? Akala mo pang forever na talaga si Wesley? Oh, poor girl. Umasa sa wala.
Tragic. Can you not? Like, grow up! Ang immature nyo! Grabe, no? Wala ba talaga kayong ibang hobbies? Kundi mang ski, mang asar? Doon nga kayo. Kaming hawakan. Kawawa ka naman, Bel. Asang-asa ka, no? Pero, pinaglaruan ka lang naman ni Wesley. Ouchie. You know, you can call me a loser, but at least I was real. Something you'll never be. Excuse me? At least ako, naging totoo kay Wesley. Eh, ikaw, puro fake filter, fake flex. Fake flex. So, umaasa ka pa rin talaga na babalikan ka niya? No. Pero, kung totoo man yung pinakita niya sa akin, then, good. Kasi hindi ko naman kailangan kaya yung kabaitan ko. Minsan, kahit bato, natutunaw pag genuine. What if ako talaga ang mahal niya? In your dreams. What if ikaw yung nightmare that he woke up from? That's... Tama. Sana nga ikaw pa rin ang may hawak sa puso ni Wesley. Kasi ako, kaya kong tanggapin na niloko niya ako eh. Hindi naman siya kawalan kasi ang dami naman nagmamahal sa akin. Pero ikaw, parang hindi ka pa rin marunong tumanggap ng pagkatalo. Diba? Kaya mo bang tanggapin pag sinabi niya sa'yo, Tali, hindi na kita mahal. Oh, that got a sting. Go cry about it, bestie. It's okay. Okay lang siya. Okay lang. Thank you. Hoy, Bel. Ano naman, Tali? Napahiya ako dun sa mga kaibigan ko, ha? And guess what? Hindi ko yung palalampasin. Oh, sayang naman. Akala ko kasi immune ka na sa kahihiyan. Kasi lifestyle mo na yan, di ba? Di ba, ikaw naman ang nagsimula ng Let's Ruin Belle's Life Side Quest? Weird. Ba't parang ikaw pa yung offended? Di ba ikaw yung naglagay ng cake sa face ko? Something's not adding up. Or maybe, sinabi niya yun sa'yo? Borrow. No! What have you done? Akala mo panalo ka na dito, ha? Akala mo mapapasayo si Wesley by doing this? No! Akin lang siya! Sa akin lang siya! He will never be yours! Tali, narinig mo ba sarili mo? You're kinda delusional. I hate you! Kuya, sorry. Palitan ko na lang yun, ha? Tol, grabe yung kapatid mo, Tol. Bakit? Ano nangyari kay Tali? Eh, narinig ko dun. Si Wesley pala talaga, tsaka si Tali. Eh, yung Belle, pinaglaruan lang. Wawa naman yung tao. Bakit kaya ganun kagalit si Tali kay Belle, no? Kaya nagawa niya. Alam mo, di ko kayo magkapatid eh. Di ba dapat pagkambal, parehas ng ugali? Kasi ikaw, okay ka naman. Mabait ka naman. Si Tali, Tali.
Hindi mo gusto ka tayo. Get lost! Bakit mo sinabi kay Bel yun? Ano? Baka siraan ako? Siraan kami? Eh ano naman ha, kung sinabi ko kay Bel, totoo lang naman yun eh. Anong masama doon ha? Alam kong may motibo ka para siraan kami. Gusto mo kami maghiwalay? Eh ano naman kung maghiwalay kayo? Eh di, bumalik ka sa akin. Tayo na lang ulit. Baliw ka ba? Hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari. Hindi ba, Wesley? Hindi ba tayo naman talaga? At kung hindi lang umepal yung Bel na yun, tayo pa rin hanggang ngayon. Naawa ka lang sa kanya, yun. Nagkakamali ka. Siya ang mahal ko. At sa'yo ako naawa. Gago ka! Gago ka! Gago ka! Tama na! Gago ka! Tama How na! dare you! Sinungaling ka! Cheater ka! Bayan, ang tagal pa talaga mag-book. Hassle, kung may kotse lang sana ako, dire-diretso na eh. Hi! Wala ka ba masakyan? Sumatid kita sa inyo. Kilala ba kita? Ako yung friend ng nanay mo. Ay, Oo. oo nga, ikaw yung tumulong kay Tyrone! Hi, I'm Tito Darius. Yes. Kilala na kita. O ba nag-iisa ka? Ay, wala eh. May nambwisit kasi sa akin eh. Pero wag na nating pag-usapan kasi baka ma-bad vibes lang ako. Oo. Mabuti pa siguro, huwag mo napansinin yan. Mag-mall tayo para lumamig ang ulo mo. Mag-shopping ka, magdala ka ng pagkain sa nanay mo, pag-shopping mo kapatid mo. Talaga po? Bakit hindi? Game ako dyan. Alam nyo, what if Tito Darius, kayo na lang talaga yung tatay namin? Pwede naman. Diba? Turing mo na akong tatay ngayon. Okay? Oo naman! Gago talaga yung tingin ko dun sa Darius na yon. Noon. Pero, pagkatapos kanyang donata ng 1 million, ng walang kaabog-abog, tapos ayaw pa niyang sabihin na sa kanya galing, Ute, nalaglag ang panty ko doon. Alam mo, sira ka talaga, no? Alam mo, Rosel, hindi naman yun sa pagiging materialistic, ha? Pero sa totoo lang, hindi ganun kadaling gawin yun, ha? Kaya nga, kung halimbawa, magustuhan mo talaga yan si Darius, di ako magtataka. Eh kasi naman, in love naman talaga yung ginawa sa'yo, no? Kaya go lang, kahit na nakaabang ang mga matatalim na kuko ni Madam Jacinta. Alam mo, hindi naman ang iniisip ko eh. Ayokong sumama yung loob sa akin ni Madam. Pero, tama ba na maging ganun yung pananaw ko? Oo. Hindi ba? Kailangan mo rin naman ang makakatuwang sa buhay mo. Kaya siguro naman maiintindihan din yun ni Madam Jacinta sa kalaunan, di ba? Eh paano kung hindi? Alam mo, ito na lang ang isipin mo, Rosel. Bakit? Mabibigay ba ni Madam Jacinta ang kaligayahan na kayang ibigay sa iyo ni Darius? Ano sa tingin mo? So ano nga, Chris, ha? Sabihin mo sa akin, bakit pumunta ka pa doon? Di ba nga nagpunta dito si Rosel? Tanungin mo siya, si Nika, tanungin mo. Di ba nagpunta rito? Oo. O kaya ako nagpunta ron, gusto kong malaman. Malay mo, importante. So ganun siya ka-importante sa'yo? Na kinailangan mo pang puntahan? Ang sabihin mo, gusto mo lang talaga siyang makita? Yan ang problema sa'yo. Padalos-dalos ka eh. Kita mo, napahiya tayo. May boyfriend na yung tao, tapos ikakasal pa. Eh malay mo, kaya pala nagpunta rito, imbitahin pala tayo sa kasal niya. And can you blame me, Chris? All my life, I gave you everything. My time, my trust,
My love. Hindi ako papayag na basta-basta ka lang maagaw sa akin. Kinukutuban ako ng masama eh. Siyempre, asawa mo ko. Unless hindi na ganun yung tingin mo sa akin. At isa na lang ako na parang basura na walang halaga sa'yo. Ha? Sige na. Ganun na lang ba yung tingin mo sa akin? Sorry na. Ay, sorry na. Sensya ka na, nagpunta ako ron. Ang totoo, nag-alala lang talaga ako. Akala ko importante. Pero ikaw yung asawa ko, ha? Importante ka sa akin, ikaw at si Belle. Then promise me, Chris. Promise me na hindi ka na makikipagkita ulit kay Rosel. Na hindi mo na siya iisipin. Na wala nang iba, kundi ako lang. Tito Darius, thank you so much, ha? As in, Darius! Ay, Nay! Magkasama kayo? Saan kayo galing? Opo, nagkita po kami sa school. Tapos kumain na rin kami, kaya may pa-take out nga, oh. Nakakaya naman, anak. Pinakain ka na nga, tapos nag-take out ka pa? Ay, hindi, okay lang yun, Nay. Ayan, kasi hindi daw kayo nakasama ni Tyrone sa amin. Kaya, ayun, nag-take out na lang kami para sa inyo. Actually, ang bait nga ni Tito Darius eh. Sobrang gaan ang loob ko sa kanya kasi nag-enjoy kami. Naku, Darius, maraming salamat ha. Pasensya ka na kasi magastos tong anak ko eh. Ay! Okay lang yun. Hindi naman nakaiba sa akin. Ay, next time, yayayain ko si Tito Darius na mag-shopping spree. Diba? Nakakawala ng stress yun eh. Shopping? Anak, ano ka ba? Huwag ganun. Nakakaya. Eh, sana talaga si Tito Darius na yung daddy namin. Bait niya, Nay. Oo ba na may scheme kayo ni Tali? Naligawan ako. Na lahat nito acting. Na pinaglaruan mo ako. I'm sorry. Totoo. Umiyak ka? I'm okay, Dad. I'm okay. Belle, hindi ka iiyak kung wala kang problema. Ano yun? I'm okay, Dad. I'm okay. Anak, ako tatay mo. Handa akong makinig kahit ano pa yan. Tungkol sa school, tungkol sa pag-ibig, makikinig ako. At hindi kita uhusgahan. Promise. Dad, niloko ako. Naniwala ako. Pero, pinagmukha akong tanga. Ayoko na sa kanya. Ayoko na. Darius, maraming salamat sa dinner, ha. Pasensya ka na sa anak mong si Tali. Napag-asos ka patuloy. Ako wala yun. Bira ka naman. Nag-enjoy nga akong kasama si Tali eh. Tsaka alam mo yun, ang bilis kong nakagaangan ng loob. Pakiramdam ko matagal na kami magkakilala. Siguro,
malapit sila sa akin kasi malapit ka sa puso ko. Ganun na kagad yung pakiramdam mo sa kanya? Ang bilis naman, ano? Alam mo, iba ang ugali ng si Tali. Kaya nga nagtataka ako eh. Parang magkasundo na kayong dalawa. Rosel, hindi na tayo bata. Wala na tayo parang oras para magbulahan pa, di ba? Hindi naman kita minamadali. Pero, alam mo, masaya ako kasama ka. Masaya ako kasama mga anak mo. Pakiramdam ko, nabubuo yung pagkatao ko. Siguro, sabik lang akong magkaroon ng pamilya. Darius, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Baka naman nabibigla ka lang. Gusto mo munang pag-isipan yan kasi 3 kaming makakasama mo. Tapos mag-isa ka lang, hindi ba parang lugi ka naman? Ako pa ba tinanong mo? Tanggap na tanggap ko kayo. Tanggap kita, tanggap ko mga anak mo. Michelle, mahal kita. Gusto kita kasama habang buhay. Gusto ko ito maging asawa. Gusto ko ako maging tatay ng mga anak mo. Rosel, kung papayag ka lang, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Alam mo, Darius, wala akong ibang iniisip kundi yung mga anak ko. Sila muna bago ako. Pero, sa totoo lang, hindi ka naman mahirap mapag-aangan ng loob. Teka. Anong ibig mo sabihin? May pag-asa ba ako? Teka. Totoo ba itong narap? Batukan mo ako! Batukan mo akong baka nananagin mo. Totoo ba? Totoo ba yung naririnig ko? Totoo nga. Salamat. Hindi baka makita tayo ng bata. Rosel, maraming salamat. Maraming salamat. Mamahalin kita. Hindi kita ipagpapalit. Hindi kita lulukuhin. Mamahalin kita. Tuturing ko mga anak mo na anak ko rin. Pangako kasi. Alam mo, Darius, sa totoo lang, hindi ko naman pinagdasal na magkakaroon ako ng isang taong makakasama habang buhay. Pero inisip ko, siguro, binigay ka ng Diyos para sa akin. Makapaniwan. Tayo na. Ang hiling ko lang po ay mahalin niyo si nanay. Sana huwag niyo siyang saktan. Kung sakaling dumating ang araw na ayaw mo na siya, ibalik niyo lang siya sa amin. Sir Chris, si Malu po, hindi niya na po ba naalala? Hindi mo po nasasabi sa akin kung saan nakakuha ng pera ang nanay mo. Nag-aalala po ba kayo sa nalalaman ko? Promise po, mananatili pong sikreto lahat. May sikreto kayong dalawa ni Chris? Ano bang gagawa ng mga doktor dito na hindi nagawa ng doktor ko dati? Napapagod na ako. Ma'am?